Isang magandang araw sa ating lahat. Tulad na nabanggit ko nung huli nating pagkikita, ang ating partikular na pag-aaralan para sa asignatura natin na kulturang popular ay kulturang popular sa sining pantanghal. Iba-iba ang magiging focus ng pag-aaral ng bawat guro na nagtuturo ng kulturang popular bilang isang asignatura. Pero sa atin, ang pinaka-focus natin ay sining pantanghal. Maaaring naipakita ko na rin ang mga module natin. Ang unang module ay isang introduksyon tungkol sa kulturang popular, mga definisyon, katangian, ano ang kasali at hindi kasali sa kulturang popular. Ang ikalawang module naman ay stand-up comedy. Ang ikatlo, pag-aaralan naman natin ang subkultura ng LGBTQIA na drag. Tapos syempre, mahihirapan natin ng konti ang ating mga sarili. Tayo ay magmi-midterms. Pagkatapos nun, pupunta naman tayo sa mundo ng battle rap. At ang huli nating module ay ang Jokebox Musical. Ngayon, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang mga layunin, goals or objectives of the course. So ito ay yung pangkalahatan tungkol sa kulturang popular, anumang paksa o focus ang kanilang pinili. So ito ay may mahigpit na kaugnayan sa United Nations Sustainable Development Goals or SDGs at sa UNESCO's Education for Sustainable Development. Ang focus ng asignatura o subject na ito ay pagsusuri sa mga nakagawian, paniniwala, at iba-ibang diskurso sa mass or folk culture. Siyempre, parte ng ating pag-aaralan ay ano nga bang kinaibahan ng mga iyon? Ang focus ay sa Pilipinas, at dito na pumapasok yung aking nabanggit na sa klase na bagaman ang ating pinag-aaralan ay performatibo, hindi natin kukunin ang ating mga grades o marka depende sa pagalingan natin mag-perform ng kung ano mga sining, bagkus ito ay sa ating pagsusuri. Dahil ang pinahahalagahan sa subject na ito ay critical reading and analytic writing. So yung ating talagang pag-iisip na kritikal, papaano natin nasabi na gusto natin o ayaw ang isang bagay o ang isang bahagi ng kulturang popular. Karaniwan sa atin, halimbawa, ay tinatanong ng ating mga magulang kung bakit natin pinapanood ang mga pinapanood o bakit natin binibili ang mga pinagbibili natin. At minsan, hindi natin sila nasasagot. At pakiwari natin, dahil hindi lang nila tayo naiintindihan. Minsan, isinisisi natin ito sa tinatawag na generation gap. Pero, ang isa sa mga layunin ng kursong ito ay magkaroon tayo ng isang matalinong pagpapaliwanag kung bakit natin nagugustuhan yung mga bahagi ng kulturang popular na gusto natin at kung bakit may mga hindi naman tayo nagugustuhan. So, ibig sabihin, doon sa mga nakita nyo na module natin, hindi nangangailangan na maging plastic tayo, mahalin natin ito lahat kahit hindi naman talaga. At sa kabilang banda, hindi naman natin kailangan na parang edgelord, di ba? May mga ganun yung pakiwari nila, ang katalinuhan ay nakabase sa kung gaano karaming bagay ang hindi nila gusto, di ba? Lagi nilang reaction masyadong mainstream, masyadong corny, di ba? So hindi rin naman ganun. Ang ating marka ay hindi nakabatay sa kung gusto natin o ayaw ang mga nakikita o tinatalakay sa klase, bagkus ano yung ating mga dahilan sa ating mga desisyon? Ano yung ating mga opinyon at papaano natin sinusuportahan ang mga opinyon na ito sa mga bagay na tinalakay din sa klase, sa mga konsepto, sa mga pag-aaral. Kaya pagkatapos ng klaseng ito, medyo parang joke pero ang inaasahan, kung dati ay hindi natin maipaliwanag sa nanay natin kung bakit natin gusto ang isang girl group o ang isang boy band, 'di ba? O kung ano man ang ginagawa ninyo o nilalaro ninyo, 'di ba? Ngayon, mapapaliwanag natin with sources pa. Ganon. Magiging matalino ang ating mga pagpapasya at hindi tayo basta-basta na lang hinahatak ng algoritmo or algorithm sa iba't ibang kung ano na lang, 'di ba?
Ganon. Okay. It also aims to develop students' argumentation. Kaya, napaka-importante ng ating analysis at interpretasyon ng mga bagay ng kahulugan na makikita natin sa media, fashion, trends at iba pang subkultura sa Pilipinas. Kailangan daw natin maging mga individual na nakakakilala, nakabubuo, at nakakapag-organisa ng ating mga kaisipan sa iba't ibang mga issue sa kulturang popular at sa mga diskurso. At ito ay kailangan mabuo natin sa isang malinaw na opinyon na may istruktura, naiintindihan, at yun na nga may evidences o mga patunay. Okay. Para naman sa partikular sa ating klase, ang focus ay kulturang popular sa mga sining na itinatanghal. Ito naman yung ating mga layunin. Kumbaga parang translation lang din ito nung kanina o mas specific o rewordings. Una, makapagpahayag ng mga saloobin o opinyon sa kulturang popular at sa mga isyong kaugnay nito. Ikalawa, makapagbigay ng mapanuring rekomendasyon tungkol sa mga kulturang popular na maaaring ikonsumo. Kaya kayo na ang makapagsasabi, karapat-dapat ba itong panoorin, tangkilikin, hindi, bakit? Okay? Katlo, mabigyang suri ang kulturang popular gamit ang iba't ibang perspektiba mula sa mga sektor na binibigyang representasyon ng mga ito. Kasi kung iisipin natin, ang bawat aspekto ng kulturang popular, meron niyang nahahagip, na isang bahagi ng ating lipunan. Halimbawa na lang, sa flip top. Okay? Sabihin na natin ang flip top, ang mga gumagawa karaniwan, lalaki, kabataan. Pero, bakit yung nanay nyo, halimbawa, may opinion siya tungkol sa flip top, kaya huwag panoorin, masama. Diba? Bakit yung principal nyo pinagbawal yung flip top? Kasi, yung mga subkultura ay umiiral o nag-e-exist sa loob ng isang mas malaking lipunan. Diba? Sa kabilang banda, habang yung mga opinion ng mga tao ay papasok dun sa subkultura, yung subkultura naman, naaapektuhan niya yung pangkalahatang lipunan. Sa papaanong paraan, makikita natin, halimbawa, bakit si Flip Top may boy pick up dati sa bubblegum? Kaya bakit yung ibang mga tao naiisipan nila mag-rap sa mga noontime show na hindi naman ginagawa karaniwan? Iyon, may impluwensya yung mas malaking lipunan at yung subkultura sa isa't isa. May talaban yan or may connection yan. There is an interconnection. Yun yung mga bibigyang pansin din natin. Ika-apat, maipaliwanag ang naging ambag na bahagi ng kulturang popular na tatalakayin sa lipunang Pilipino. Oo, weird pakinggan, pero at some point, itatanong natin sa ating mga sarili, ano ang ambag sa partikular na mga rapper tulad ni Looney, ni Zaito, nila Batas, ni Sinyo, diba, nila Shernan, sa lipunang Pilipino? Na kung isipin natin, puro kalokohan ang sinasabi siguro, maaring ang tingin ng iba, diba, na parang talaga, may ambag sila sa society. At ano ito? Pero meron at malalaman natin. O kaya, halimbawa, mapapaisip tayo, ano ang ambag ni Minty Fresh, ni Brigidin, diba, sa lipunang Pilipino? Halimbawa kasi si Marina Summers, madaling intindihan kung ano ambag niya kasi naiangat niya ang bandila ng Pilipinas, di ba, sa UK versus the world. Pero, paano yung mga ibang queens na walang international exposure, di ba? Bawat isang bahagi ng lipunan, aaralin natin yung mga ambag ng subkulturang ito. Maaaring hindi bilang individual, pero bilang kolektibo, bilang subculture. Ano yung ambag nila sa pangkalahatan na lipunan? Okay? Kalima, makabuo ng mga makabuluhang koneksyon sa pagitan ng mga kulturang popular, kaugnay na babasahin, at iba pang nalalaman upang lumawak at lumalim ang dalumat sa pagkakaugnay ng kulturang popular at lipunan. Ayan, sino nagsabi na gustong madagdagan ng bokabularyo sa ating expectations? Ano ngayon yung dalumat? Dalumat is reflection and analysis combined.
Okay? Pagtutugma-tugmain natin yung alam natin, karanasan natin, mga nabasa natin, at iba pa nating alam para lalong maintindihan natin ang koneksyon sa pagitan ng kulturang popular at lipunan. Kaanim, magamit ang mapanuring panunood upang maitaguyod ang kamulatan at diwang pambayan. Bagaman yung ating mga paksa, no, karaniwan sila ay mga performance, no, at papanoorin, hindi ko naman kayo i-require o hihingin sa inyo na manood ng mga live ng alinman sa mga ito. Kung gusto nyo at kung nais ninyo talaga ng pansarili ninyo, edi gawin ninyo, pero personal nyo iyon. Hindi siya requirement, hindi hinihingi sa inyo ng klase ng university. Dahil sa akin, nakasasapat na yung mga pangangailangan nyo sa panonood ay makukuha nyo sa YouTube o kung ano mga video na naka-upload sa internet. Okay na yun. Okay? Sige. So, yan ang ating mga layunin. Ngayon naman, ibabahagi ko sa inyo ang ating grading system. Karaniwan na to, no, sa mga GE subject. Formative assessment, 70%. Summative assessments, 30%. Sa ating formative assessment, 6 yung graded natin, or 6, no? Pag yung 70, dinivide mo siya by 6, you'll get around 11.67% each. So, ano ang ibig sabihin? Maaaring hindi na ito katulad, no, nung naranasan natin nung tayo ay high school na kahit minsan, 3 assignment wala tayo, o kung ano man, ay nabubuhay pa tayo. Kasi dito, lumalabas ang isang nawawalang formative, nangangahulugan siya ng ang pinakamataas mo nang pwedeng makuha ay 88% kasi almost 12% per FA. At yung 88 na yun ay kung mapo-perfect mo lahat ng mga natitira. Kaya ano masasabi ko, huwag kayong magpapaliban ng formative. Huwag niyong hahayaan na may kulang kayo. Lagi niyo siyang kukumpletuhin kasi sayang yung score para doon sa particular na FA. May 4 na uri kayong FA na mababasa sa inyong screen. Yung iba kasi umuulit, no? Kaya magiging 6 siya. Ang umuulit dyan, yung sanaysay at presentasyon, karaniwan. Sa summative naman, alam ko na kung ano papagawa ko, okay? Sa midterms, panel discussion. Sa finals, essay. So, sa midterms, panel discussion, ang gagawin natin, mamimili ako ng 4 na mag-aaral. Okay, random ito, draw lots, no? At sila ay kakausapin ko, 4 hanggang 5 siguro, depende, no? Magtatanong ako ng iba't ibang tanong na may kinalaman sa mga pinag-aralan natin. Medyo open, no, yung discussion, semi-formal siya, hindi siya strict question and answer. Pwede magdagdag ng opinion yung iba, o kaya magdagdag ng mga input nila, mag-argue sa isa, no? Yan ang ating midterms. Tapos, bawat isa sasalang doon. Ilang panel discussion yung pamumunuan ko hanggang makasalang na lahat. Doon ibabatay yung inyong midterm summative grade. Okay? Ito ay nire-record ko. Bakit? Kasi sa GE, tatanong nila, anong bina-midterms mo? So, sasabihin ko, panel discussion. Tapos pagka, wala tayong ebidensya na nag-midterms pala talaga tayo. Hindi katulad kasi sa written na pwedeng picturean yung gawa nyo, di ba? Kaya ko siya in-audio record. Or audio lang naman. Okay, so yan, isa sa mga bagay na kailangan paghandaan. Sa finals naman, sanaysay ito or essay. Okay, yung mga iba pang mga panuto or instructions tungkol dyan, malalaman natin pag kailangan na natin siyang gawin. Gayon din, meron tayong mga gawaing pagkatuto. Ito yung mga bagay na hindi siya minamarkahan o hindi siya graded, pero kailangan natin gawin para mas maintindihan natin yung aralin. Una yun. At ikalawa, syempre para lalong lumalim yung mga nalalaman natin. Nandyan yung mga pampasiglang gawain, maaaring nung high school kayo, ang tawag dito ni teacher ay motivation, ganyan. Talakayan sa klase, syempre, pagbabahagi ng danas at ang hashtag OOTD. Ang masasabi ko, mapapayo ko sa lahat, no,
seryosohin natin kahit yung mga non-graded assessment. Kasi karaniwan ang ginagawa ko, kahit non-graded ang assessment, bukod sa feedback, ay nagbibigay ako ng marka. Hindi siya i-record kasi nga non-graded. Pero at least, meron kayong ideya na, okay, dahil dun sa ginawa namin na yon, okay, medyo mataas yung bigay ni ma'am. So, ganun pala dapat, continue lang. Or, hindi siya masyadong masaya ang baba ng grade namin. So, dapat siguro may improve pa kami. Tapos, syempre, base dun sa feedback, ano yung mga i-improve? Para mayroon kayong pagbabasihan kung papaano ba nagmamarka bago kayo tuluyang mamarkahan. At, minsan lang lalo na kapag karaniwan nangyayari ito pagkatapos ng midterms, ganyan, na alam ko na ang kapasidad at effort, no, ng bawat mag-aaral sa atin. Kapag ang buong klase, halimbawa, ay nakakuha na ng mataas na marka sa isang ungraded assessment, nagka-cancel ako ng FA. Kino-consider ko na yung paunang nagawa, yung non-graded, as the graded. Kasi mataas naman eh. Diba? Sayang naman. Okay naman na yung score. Ibig sabihin, nakikita ko na naintindihan nyo na yung aralin. Napakita nyo na yung mga kinakailangan mga kasanayan. Kaya, hinintay uulit. Save time din, lalo na para sa inyo at magiging busy na kayo sa maraming iba-ibang subject pag final period, no? Ganon. Kaya, kung ako sa inyo, yun ang i-aim nyo. Samantalahin nyo na magkaroon kayo ng mga pagkakataon na sa sobrang husay sa mga ibang activity ay ma-exempt kayo sa formative assessment. Maganda, diba? Okay. Ilang patakaran sa paggawa ng ating mga assessment? Siguruhin ninyo nakasali kayo sa paghahanda at presentasyon ng inyong mga gawa. Kasi kadalasan yung initial na pagpaplano sa klase ginagawa, tapos syempre kung itutuloy niya sa GC, hindi kayo natapos, at the next meeting ay ipe-present. Kung wala kayo nung planning, absent kayo, o kaya nung presentation, automatic -3 para hindi na natin kailangan pag-usapan, pagdebatihan o kung ano man. Kasi may na-miss kang isang step, so may minus. Kung absent sa pareho, kung may valid reason, tulad ng nabanggit ko nung una natin pagkikita, meron kayo medical certificate o kung ano man, syempre, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, magpapasa kayo ng individual task kasi hindi kayo nakatulong dun sa pangkatang gawain. Kung maipapasa sa Canvas, may sinabi akong ipapasa sa Canvas, lahat ng kasapi ay dapat magpasa. Kung may ipapasa naman sa Canvas, dapat lahat ng kasapi or member magpasa. Okay? Hindi leader lang, hindi isa lang, hindi kesyo nagpasa na siya, hindi ka na kailangan. Lahat ng kasapi kailangan. Bakit? Para naman masiguro kung nakasali ka naman doon at nakita mo naman yung slides nyo at alam mo yun na meron kang involvement dun sa ginawa. Okay? Ang mga late submission po natin, 5% per day po ang deduction. So, para sa isang 20 points na gawain, that's 1 point per day. Ang deadline po natin karaniwan, ay bago ang oras ng klase sa itinakdang araw. Anong ibig sabihin? Kung halimbawa ngayon, August 20, ang deadline, kung anong oras natin ng simula ng klase, yun ang inyong deadline. Bakit? Kasi yung 11:59, nagpupuyatan lang tayo para sa wala, diba? Hindi naman talaga siya healthy. So, wag na natin i-push. Yun namang pag after ng class, no, pag end of class, minsan, ginagawa sa loob ng klase. Kaya, maganda na yung deadline na before, okay? Before the class time is the deadline for your submission. Ano pa? Inaasahan po ang originalidad sa klase na ito. So, we have to keep our submissions original. Kung tayo ay gumamit ng mga sanggunian at AI, gamitin ito sa matapat at karapat-dapat na paraan. Okay, so honest ang pagkakagamit at ethical. Okay? Kilalanin din natin, no, ang paggamit ng mga sanggunian at anumang pantulong
Sa AI, kung ginamit ito, specify kung paano ginamit. For grammar ba? For brainstorming. Importante yun. Anumang mapapatunayang paglabag ay may kaakibat na parusa. So usually, sa FEU, syempre magkakaroon ka ng discipline record for academic dishonesty kung ito man ay mapatunayan after investigation. At may seminar ito, no, para sa mga lalabag, para dun sa mga gawain na pampagkatuto. Una dyan yung mga pampasiglang gawain. So, karaniwan, ito yung performative kasi patikim ito nun sa mga ginagawa ng mga pinapanood natin o ng mga susundan natin na mga subculture. Na may kinalaman siya sa module, no? Nakakatuwa siya, oo, pangkatuwaan, pero may matututunan. Kasi sana habang nagagawa natin, o ginagaya natin yung mga gagawin nila, ay meron tayong natutunan tungkol dun sa mga karanasan nila o yung may experience natin ay makarelate tayo sa kanila. Magkaroon tayo ng mas malalim na appreciation dun sa kanilang art dahil na-try natin kahit sa klase lang. Syempre, pagdating dito, kapal ng mukha at tibay ng loob ang kailangan. Ikalawa, nandyan ang pagbabahagi ng danas. Ako, mayroon akong mga ibabahagi sa inyo na ilang mga personal karanasan sa connection ko dun sa mga module na ating pag-aaralan. Kasi para malaman nyo paano ko, syempre, natutunan yung mga sinasabi ko tungkol dun sa mga subculture na papag-aralan natin. Diba? Pero, syempre, hindi ko naman monopolya ang karanasan. Maaaring may mga pagkakataon na mas alam nyo to kaysa sa akin, lalo na kulturang popular ang ating aralin. At, syempre, bilang kabataan, may mga pagkakataon na mas babad kayo rito kaysa sa akin, no? Depende sa subculture. Okay. So, ganito. Kung kayo ay may particular na karanasan bilang tagahanga or fan, o kaya ay tagapagtanghal, kayo mismo ang performer, no? Nang alin man dun sa mga tatalakayin natin, stand-up comedy, freestyle rap battles, drag, at musicals, no? Maaari kayong magbahagi ng inyong karanasan. Siyempre, papakita nyo sa amin ang inyong pictures or it did not happen. Siyempre, may sample. Okay? Hanggang 2 presentasyon ang pwede mag-volunteer sa bawat module. Kung merong higit sa 2 volunteer, pagbigyan natin yung hindi pa nakapag-share before. So, yung naka-experience na. Next naman, iba naman. Pero kung wala, pwede namang umulit, no? Maaari rin magbahagi as a group. For example, kayo ng mga friends mo na nandito sa section na ito ay may pinanood kayong certain event at may kinalaman sa lesson at yun yung ibabahagi nyo, pwede. Okay, 1 presentation yun, counted. 5 minuto lang or 5 minutes yung presentation, no? Maikli lang, share your experience and your thoughts, your insights, no? Meron to syempre yung visual aids kasi syempre magpa-flash kayo ng pictures, okay? Anong makukuha natin kapag ginawa natin ito? Syempre, pasasalamat. Hindi. Okay. May posibilidad kayong makakuha ng plus points, no? Mamarkahan kayo ng inyong mga kaklase mula 1 point hanggang 3 points. So, halimbawa, sa inyong isang FA, kayo ay nakakuha ng 17/20. Ngunit nagbahagi kayo at bonggang-bonggang 3 ang binigay ng inyong classmates. Magiging 20 na ulit ang iyong score. So, pampuno siya sa ilan sa mga pakiwari natin ay mababang formative o hindi tayo masaya sa nakuha nating score. Kung meron man sa inyo na nananais gumawa nito, alam nyo naman na kung ano yung modules, no? Pwede nyo akong lapitan o kaya i-message para ma-reserve ko na okay, sa module na ito, volunteer siya, magpe-present siya. Ang huli, okay, meron tayong tinatawag na #OOTD. So, dito, magtatakda ako ng isang araw, isang period, no, sa ating klase, bawat module ito, no, na magsusuot tayo ng isang OOTD na sumusunod sa isang particular na tema na may kinalaman dun sa lesson o sa ating module. Halimbawa, no, next Friday. Next Friday. August 30. Yeah. Okay, ang theme natin ay wear your pop cult. Anong ibig sabihin?
So, dahil ang first module natin ay introduction pa lamang sa pop culture, kahit anong aspekto ng pop culture ay pwedeng ipakita sa araw na iyon. So, halimbawa, fan ka ng isang girl group, Blackpink, o kaya Le Sserafim, ganyan-ganyan. Suot mo lahat ng merch, sige, ilaban mo yan. May favorite kang anime, sige, suot mo yung mga t-shirt mo, ganyan-ganyan. Okay? Ganun din, favorite na banda, okay? Or halimbawa ay gusto mo ng drag scene, sige, suot natin kung ano yun. Pwede rin kayo mag-cosplay na mga iba-ibang tao. Kung ano man ang mga bet nyo. Mag-base kayo ng hype beast, ganyan. Kung ano man, okay. Depende dun sa ginagawa nyo, sinusunod nyo. May paborito kayong aklat, pelikula, TV show, sige, bihes, go. Okay? Gayon pa man, sa lahat ng OOTD days natin ha, dahil sa FEU gaganapin, i-make sure naman natin na we still follow the dress code. Okay? Iwasan natin yung mga kasuotang nakakasakit sa iba, masakit na pisikal, mga props na matitigas, na pwedeng mag-cause ng bodily harm, okay? At yung mga hindi kayo papasukin sa guard, mga peking baril, peking espada, peking whatever, okay? Iwanan nyo na yung mga ganun-ganun, di ba? Light lang tayo. And of course, yung offensive din, wag na magdala, okay? Pwede rin, isuot nyo lang to sa loob ng class at magpapalit kayo pagkatapos kung di na kayo komportable, di ba? So, yun. Bawat module, mayroong isang particular na araw na maggaganyan tayo, no? Itaon natin ng Biyernes para sa inyo para hindi na siya makasagabal dun sa uniform days. Kasi sieve day naman ang Webes, Biyernes at Sabado. So, okay naman, di ba? Anong mangyayari kapag tayo ay nagpa-participate sa #OOTD? So, bibigyan ko kayo ng points, no? 1 to 3, okay? Kasi ako sasali din ako, syempre. Hindi naman ako killjoy dyan. So, ako yung benchmark. Ako yung 2. Okay? Sabihin na natin, pag ang suot mo ay mas bongga sa akin, 3 ka. Pag medyo quits lang tayo, 2. At kapag ka naman, medyo less effort, 1. Okay? Ganon din. Ang mga points na makukuha nyo dito, maidadagdag sa formative. Okay? Sige. So, sa panghuli, bilang inyong takdang aralin, basahin ang Bago ang Bawal at ang Kasalukuyan ni Rolando Tolentino. So, naka-upload naman na sa files section itong kopya ng babasahin na ito. Gayunpaman, ang payo ko sa inyo, pag mag-access kayo sa Canvas, lalo na sa mga klasiko, module section kayo magtingin kasi doon organisado na siya, naka-breakdown na siya into modules. Hindi katulad sa files na halo-halo. Okay, so module section, module 1, okay, sa ilalim nun makikita ninyo yung file na inyong babasahin. Okay. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at bilang takdang aralin, pakisagutan po itong i-upload ko rin na slides, no? I-upload ko na lang siya as picture. Yung ang bet kong pop cult. So, nandiyan ang instruction sa yellow paper. Pagkatapos ay yung listahan ng mga pamimilian. Gawin nyo na siya. Dalhin nyo na yung accomplished na 1/4 sheet sa mismong klase natin. Okay? Para mabilis tayo. At klase na tayo, makapagtalakay na tayo sa susunod natin na pagkikita. Kung meron kayong mga katanungan, i-message nyo ako sa Teams. Alam nyo naman yung kung saan ako hahanapin. Okay, para kung may gusto kayo i-confirm, i-clarify. Okay, so yun lamang at maraming salamat.